Yan. Natutunan ko mag-gitara back in 1997 or 98 nung kasikatan ng mga or kalakasan ng Pinoy alternative rock. So nung naabutan ko na medyo on the mainstream, syempre of course yung legends, yung Eraserheads. Then sumunod yung actually mas na-expose ako sa Green Department at saka Shackle ay as far as I remember. So meron tayong strings dito, kanina kinuha ko is yung pang electric. Meron para ang alam ko kasi bumili ako ng pang acoustic as well. So hindi naman ako loyal kasi yung binili ko is D'Addario at saka D'Addario as well. Meron akong 4 electric and meron akong 4 acoustic. Hindi ako loyal sa brand pero nagtrabaho ako way back in early 2000 sa isang music store sa Pilipinas. So doon ko natutunan yung mga quality ng mga strings. Of course, pagdating sa quality, consider mo yung brand at saka yung materials na ginamit. And one of the brand na nag-stick sa isip ko when it comes to quality is yung D'Addario. So meron tayong D'Addario, extra light gauge, ayaw natin man ng masyadong makalyuhan kasi matagal na tayong hindi sumisipra. So yung gauge niya is 0.010 to 0.047. So ang materials na meron siya is phosphorus bronze. Yan, for warm, bright, and balanced tone. Alright, so not sponsored po So gusto ko lang yung brand na yan kasi tested siya for me. So papalitan natin yung strings ng ating gitara. Yung acoustic guitar ko is Yamaha F310P. So, sobrang tagal na nitong hindi nagagamit. Well, for me, I have a story for that. So, kasi kung kayo ay isang musikero na medyo matagal na bakante, para siyang relationship So, matagal mo siyang hindi ginawa, matagal mo siyang hindi binigyan ng oras. And for you, at least for me on my end, parang hirap uling balikan kung hindi naman magiging consistent. So, that's why after siguro mga 3 years ko nang hindi nahawakan or nakapagsipra man lang sa gitara na yan. So, it's really hard for me to sometimes touch it kasi iba yung dating. Not so be over dramatic about it, but I think that's kasi konektado kayong dalawa ng instrument na and marami rin kaming pinagdaanan. So, that's why sometimes parang nostalgic and ayoko yung feeling na ganun. Alright, so palitan natin ng strings ng ating gitara. Naalala ko na nakwento ko lang staff pa ako sa isang sorry. Nung staff pa ako sa isang music store sa SM Fairview yung branch namin hindi ko pwedeng sabihin yung music store. Pero naalala ko na store staff ako. So bago ako makabenta ng isang equipment, kailangan makahanap ako ng malaking buyer. Or meron kasi mga bumibili, especially dun sa branch na pinanggalingan ko. May mga bumibili ng bulk. So, yun pala yung technique doon. Dapat maghanap ka ng isang account na kayang bumili ng maramihan. And doon ko rin natutunan na dapat marunong ka sa pipelining. So, yung ginagawa ng mga kasama ko, hindi sinasabi sa akin na meron silang mga kliyente nang galing sa mga church, galing sa mga schools. So, every time may nag-i-inquire sa branch namin, nag-uunahan sila. Ako wala naman akong pakialam sa selling. Kasi sort of store staff lang ako and bago lang ako sa selling nun.
So, pinapabayaan ko lang sila. So, importante pala na meron kang ganong skill set. So, from there, thank you sa kanila kasi natutunan ko yung mga skill set na yun ngayon. Ngayon ko ginagamit na hindi porket hindi bumili yung isang customer at nagtanong lang sa'yo, hindi na talaga siya bibili. Pwede mo pala siyang magamit as one of your contacts. So, pwede mo siyang magamit in the future. So, from there, nagkaroon na ako ng idea na every time na may mapasok sa store, regardless kung bibili, mag-i-inquire or magtatanong lang. So, kinukuha ko kaagad yung kanilang mga contact details. Well, nung panahon na yun, wala pang mga data privacy law. So, open pa para hingin yung mga contact details. Pero ngayon, I don't know kung ginagawa pa rin nila, pero siguro with the proper consent ng mga customer na nag-walk-in dun sa store. So, iyan ang naging problema pag medyo matagal mo na siyang hindi nagamit. So, na-stuck na yung kanyang, I don't know kung anong tawag dito. Ito yung nag-hold sa string. Yan. So, comment nyo na lang kung anong tawag dito. So, yan yung nag-hold sa string kung magpapalit kayo ng string for the yung mga modern acoustic guitar. So, dahil nga matagal ko na siyang hindi napalitan ng string, so medyo challenging na yung pagpalit ng string. So, just be careful. Doon lang naman sa mga ibang string, iba madaling tanggalin, yung iba mahirap tanggalin. So, doon sa pinaka makapal na string or yung yung E string, yun yung pinaka mahirap tanggalin. Based dito sa ginagawa natin. So, yung iba naman, so, pagtatanggalin nyo siya para hindi magkaroon ng damage yung tong part na to, yung nag-hold ng string. So, gumamit ako ng pliers para bunutin. Pero just be careful, siguro half lang. Tapos gumamit kayo ng kahit anong cloth. Ako kasi meron akong basahan na ginagamit para lang hindi mag-mark yung pliers kapag tinatanggal yung string. Maraming mga method na ginagamit dyan, especially yung nasa music scene talaga o kaya yung mga may ingat sa kanilang mga musical equipment. Pero ako kasi, so yun lang naman, kailangan natin mag resourceful. So just be very careful sa pag-remove and ingatan nyo rin yung mga yan. So, ingatan nyo rin yung mga musical equipment nyo kasi investment yan. And speaking of musical instrument, wala akong preferred na brand, pero for me kasi turo sa akin ng mga kabanda ko way back pa. So kapag mag-i-invest kayo, when you invest in a musical instrument, make sure lang na okay lang din naman na mag-invest muna kung wala pa kayong budget dun sa mga affordable. Hindi naman masama yun. Actually, kung kayo ay estudyante pa lang, katulad ko nung nag-uumpisa kami, so, advisable na mag-start muna tayo dun sa mga affordable. Yung kaya lang ng budget natin, huwag tayo maging pabigat sa mga magulang natin kung estudyante tayo. Dun lang muna tayo sa kaya natin. Pero eventually, kung sa tingin nyo, calling nyo talaga na maging musician, so, in the long run, kung lagi nyo siyang gagamitin, it's practical na mag-invest sa mga medyo may quality. Kasi especially sa musical instrument, price equates to quality. So ngayon ang gamit ko is Yamaha F310P. So why? Because ito yung kaya ng budget and hindi na masama yung presyo. I think nabili ko to sa Lyric nung nag-sale sila. Dito kasi sa Santa Rosa meron silang outlet store sa may Paseo de Santa Rosa. So lalagay ko dito sa description below kung paano makapunta doon kung kayo ay nakatira sa Metro Manila at gusto niyo pumunta ng Lyric Music Store sa Paseo de Santa Rosa. Check niyo yung description below. Ilalagay ko yung Google Map link kung paano makapunta doon kung kayo ay manggagaling sa, let's say, galing na lang kayo ng Alabang or lalagay ko na lang na, ipipin ko na lang yung galing ng Makati kung paano pumunta doon. Alright? Sige. Yan, medyo pinunasan ko na siya. Medyo may amoy. Medyo amoy ipis.
Kasi sobrang tagal ko nang hindi nagagamit. So baka nga nagtatampo na to eh. Hindi ko pa nga siya napapaano kasi dapat pinapa-check mo siya for maintenance. Normally dinadala ko siya sa music store. Meron silang mga staff doon or i-recommend ka nila sa mga staff. Check mo lang sa mga staff kung sino yung pwedeng mag-maintain ng gitara para at least pwede nilang i-level kung meron tinatawag na action doon sa between the fret and the string, kung okay pa yung action niya, and titingnan kung diretso pa yung neck. So para magamit mo siya ng matagal. So ako naman, lilinisan ko lang siya kasi it's a habit na for me once a year, every time na nag-birthday ako, na nililinisan yung instrument. So yan. So ngayon linisan lang natin bago natin ikabit yung string. Nilagay ko lang to. So hindi advisable para in case na gusto ko siyang isabit, pwede ko siyang isabit. Yung iba kasi binubutasan. Alala ko yung first guitar ko. Karpentero yung tatay ko. So binutasan niya. Binutasan ng tatay ko yung pinaka-head. Ito. So alala ko noon, yung first guitar ko is Gibson. Hindi siya original pero doon ako talagang natuto. Actually nabagsak pa nga yun tapos nabiyak pa dito sa part na to. So yung bagsak niya kasi pa ganun. Alright, so okay na to. Yan. Oo nga pala, kapag kayo nagpapalit ng string, to binuksan ko na to kanina, pakita ko sa inyo para may guide kayo. So dun sa mga beginner katulad ko, so meron namang guide dito yung mga branded na string kung paano siya ikakabit. Pakita ko na lang. So yan. So meron siyang EADGBE. So para hindi kayo mawala yung E, meron kayong guide dyan. Ito yung gauge niya. Tignan nyo. Yan. Tapos yung E sa dulo, yun yung nakalagay dyan first string. So yung first is dito sa pinakababa. Para lang to sa mga beginner So hindi naman yung mga, alam ko maraming expert na nanonood. And mas maraming magagaling na nanonood. Sasabihin nyo sa akin na, Tad, masyado ka namang ginagawa mo namang kaming para nga lang sa mga beginner, di ba? Alright, kabit ko lang to. So, hindi ko pa siya nalalak, pero just checking lang. So, suggestion ko sa inyo, bago nyo siya ikabit dun sa head, for tuning and for tighten, so make sure lang na hatakin nyo siya, and yung bridge, make sure na i-check nyo kung tama. Ako kasi meron akong mark dito na ibig sabihin dito sa part na to, dito yung E string, lower E string natin connected kasi meron na siyang mark. So sa inyo naman, kung meron kayong acoustic guitar na matagal na rin hindi napalitan ng string, for sure meron yung mga mark dyan. So to ensure lang na tama yung kabit nyo and nakakabit talaga na maayos, pwede nyo namang hatakin yung yan. So para lang hindi tumunog, para for security rin, hintayin yung tumunog, hatakin nyo ng konti yan. Na to ensure lang na nakalapat na lahat. Ako kasi ganun ginagawa ko bago ko siya ikabit doon sa mga tuning keys. Yan. So bilis lang naman yan. Just to check lang na talagang nakalock na yung head ng string. Meron siyang doon, stopper. Alright, so yan. Kabitan natin yung strings. So medyo chinune ko na siya. So yung ginagamit kong tuner, download ko lang sa Play Store. So hindi siya sponsored, pero before, nung panahon namin, kailangan ko pang bumili ng tuner o kaya manual mo i-tune. So ngayon, kailangan lang natin itama yung kanyang tono. So pagbago, kailangan mong normally kasi hinahatak namin yung stick para makuha mo yung tamang batak. Kaya lalo na yung E, lower tone E string. Yan, E.
yun, ni-spend ko lang yung time ko para sa mga bagay na pwede natin balikan. Gaya ng mga old habits na hindi naman natin siya nakalimutan. Pero okay din kasi na paminsan-minsan, binabalikan natin yung mga bagay na gusto natin gawin ng bata tayo. Not because of the nostalgic, but also it's part of our personality. So minsan iniiwan natin siya to give way to our priority in life na mas mahalaga. Kasi sabi nga nila, namimiss ko magkaroon ng mga bagay na hindi ko nakuha ng bata ko. So minsan nasasabi natin yan sa mga sarili natin at some point. At minsan nasasabi rin natin na ang sarap maging bata, pero ang hindi natin kayang gawin ay yung pigilan yung oras. So may mga bagay na pwede na lang magbigay ng kasiyahan sa atin, pero hindi na talaga natin siya pwedeng gawing full-time. Ako gusto ko maging musician. Gumawa kami ng mga kanta. Pero kailangan magkaroon ka rin ng mga realization na kung saan magkakaroon ka ng acceptance and kailangan mo siyang tanggapin na hindi na siya yung talagang magiging destiny mo.